Filipino 5, Quarter 2, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mahalagang pangyayari sa nabasang tala-arawan o talambuhay. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang mahalagang pangyayari sa nabasang tala-arawan o talambuhay. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maibibigay mo ang mahalagang pangyayari sa nabasang tala-arawan o talambuhay at sa napanood na dokumentaryo. Ano ang tala-arawan? Ang tala-arawan ay naglalaman ng mga karanasan ng isang tao. Maaari itong maging isang mahabang salaysay ng lahat ng nangyari sa buong araw. Maaari ring ilarawan ang iyong nararamdaman o naiisip habang nagaganap ang mga bagay na ito. Kapag binabalikan ang mga pahina ng isang tala-arawan, muling nagbabalik ang mga mahalagang alaala sa ating buhay. Ano naman ang talambuhay? Ang talambuhay ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Dito mo rin malalaman ang buhay ng isang tao mula pagkabata hanggang kamatayan. May mga dapat tandaan upang mapadali ang pagsulat ng napakinggang talata. Unang pagbasa, isulat ang mga salita. Ikalawang pagbasa, tignan kung tama ang naisulat. Idagdag ang mga nawawalang salita at palitan ang mga maling salita. At ikatlong pagbasa, tingnan kung tama ang mga bantas. Narito ang isang halimbawa ng tala-arawan. Basahin at unawain ang nilalaman nito. Isang araw sa buhay ni Mang Erning. Ito ay mababasa sa Alab Filipino 5, page 96 hanggang 97. Umpisan na natin ang pagbasa mga bata. Isang araw sa buhay ni Mang Erning. Marso 12, 2015. Alas 5 ng umaga ako nakarating sa pila. Pangatlo ako kaya maaga akong nakapagsimula ng biyahe. Magkapatid na estudyante ang una kong inihatid sa paaralan. Pagbaba nila, mayroon namang sumakay papunta sa palengke. Tuloy-tuloy ang biyahe dahil maraming pasahero. Halos lahat sila ay mga mag-aaral na may dalang malalaking bag. Ang ibang mga bata ay inihahatid pa ng kanilang mga magulang. Nagpatuloy ito hanggang alas 8. Wala nang masyadong pasahero dahil nagsipasok na sa paaralan o sa trabaho ang lahat. Mahaba na rin ang pila ng tricycle kapag ganitong oras, kaya matumal na ang biyahe. Umuwi muna ako upang mananghalian kasama ang mga bata at palitan ang pundidong ilaw sa kusina. Naihatid ko rin ang kapitbahay naming si Aling Teray patungo sa ospital. May sakit yata ang kanyang bunso. Napakasikip ng kalsada pagsapit ng alas 5 ng hapon. Marami sanang pasahero, subalit punong-puno rin ng sasakyan ang mga kalye kaya mabagal pa rin ang biyahe. Mabuti na lang at may malulusotang mga eskinita na hindi kayang daanan ng mga kotse o jeep. Naisakay ko ang mga anak ni Mang Teban, kaya humimpil muna ako sa kanilang tindahan upang doon maghapunan. Sandali lamang akong nagpahinga dahil kailangan ko ring bumalik agad sa biyahe. Uwian naman ng mga nagtatrabaho ang hinahabol ko. Doon ako nag-aabang sa sakayan ng jeep. Maraming pasahero na ayaw nang maglakad kapag ganitong oras. Alas 10 ng gabi na ako nakauwi. Tulog na ang mag-iina ko pagdating ko.
Nakakapagod ang biyahe, pero kinakaya ko pa rin. Mabuti nga lamang at maraming pasahero dahil tuloy-tuloy ang kita. May panahon din kasi ang hanap buhay namin kapag bakasyon at walang mga estudyante, mahina ang kita. Iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa aking mag-iina. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Magpapahinga lamang ako ngayong gabi. Bukas magbabiyahe akong muli. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa nabasang tala-arawan. Gawin ito sa sagutang papel. Unang katanungan, ano-ano ang ginawa ni Mang Erning sa buong maghapon? Tama! Ang ginawa ni Mang Erning sa buong maghapon ay alas 5 ng umaga nang pumila si Mang Erning at una niyang naisakay ang magkapatid na estudyante. May sumakay rin sa kanya na papunta ng palengke. Pagsapit ng tanghali ay umuwi muna siya upang mananghalian sa bahay kasama ang mga bata. Pinalitan na rin niya ang pundidong ilaw sa kusina. Pagkabiyahe niya muli ay inihatid niya ang kanilang kapitbahay sa ospital. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon ay masikip na sa kalsada dahil marami ng sasakyan. Humimpil muna siya sa tindahan nila Mang Teban upang doon maghapunan. Saglit lang siya sa tindahan at bumalik uli sa pagpapasada ng tricycle dahil uwian na ng mga nagtatrabaho at siya ay nag-aabang sa babaan ng jeep. Alas 10 na nang nakauwi si Mang Erning at pagkarating niya sa kanilang bahay ay tulog na ang kanyang mag-iina. Para naman sa pangalawang katanungan, anong katangian ang taglay ni Mang Erning? Tama! Ang katangiang taglay ni Mang Erning ay masipag na ama. Hindi nag-aaksaya ng kanyang oras, puro pagtatrabaho ang kanyang ginagawa. Pangatlong tanong, bilang isang anak, paano mo masusuklian ang pagsisikap ng iyong magulang upang ikaw ay mabigyan ng maayos na buhay? Bilang isang anak, susuklian ko ang pagsisikap ng aking mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ko ng mabuti, pagiging masunurin sa kanila, at higit sa lahat, susuklian ko sila ng aking taos-pusong pagmamahal at paggalang. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Piliin ang letra ng tamang sagot tungkol sa mahalagang pangyayari sa buong maghapon ni Mang Erning. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, tungkol saan ang iyong binasa? A. Pagtaas ng presyo ng gasolina. B. Ang buhay ng ilang mamamayan. C. Iba't ibang pasahero ng tricycle. D. Isang araw sa buhay ng isang tsuper. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Isang araw sa buhay ng isang tsuper. Pangalawa, bakit kaunti lamang ang pasahero ni Mang Erning kapag tanghali? A. Sumasakay sila sa jeep o bus. B. Nakapasok na sila sa eskwela o trabaho. C. Walang pasok ang mga estudyante kapag tanghali. D. Ayaw sumakay ng mga pasahero kay Mang Erning. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Nakapasok na sila sa eskwela o trabaho. At pangatlo, bakit sinabi ni Mang Erning na may panahon ang kanilang hanap buhay? A. May mga araw na malamig at may mga araw na mainit. B. May mga buwan na hindi maaring magmaneho ng tricycle. C. May mga araw na malakas ang kita at may mga araw na mahina ang kita. D. May mga araw na nasisiraan ng tricycle si Mang Erning. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. May mga araw na malakas ang kita at may mga araw na mahina ang kita. Para naman sa pagsasanay bilang 3, buuin ang sumusunod na pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, nang mabasa ko ito, naramdaman ko na ang aking sagot ay
Nang mabasa ko ito, naramdaman ko na mahalagang maisulat mo rin ang mahalagang pangyayari sa iyong buhay sa pamamagitan ng tala-arawan. Mahalaga rin na nauunawaan mo ang binabasa mong talambuhay o isang dokumentaryo. Pangalawa, naisip ko na gumawa ng sarili kong tala-arawan upang maaari kong balikan o mabasa muli ang mga naganap sa aking buhay. At pangatlo, sa tekstong ito, nagustuhan ko ang paglikha ng isang tala-arawan. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Itala ang mga gawain mo sa buong isang linggo. Lagyan ito ng petsa o kung kailan mo ito ginagawa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric sa pagsulat ng tala-arawan. Para naman sa pagsasanay bilang 5, pakinggan ng 3 beses ang babasahin na talata. Isulat ng may wastong baybay, bantas ang idiniktang talata. Sundin ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng napakinggang talata. Babasahin ko muna mga bata ang talata. Pakinggan niyong mabuti at sundin ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng napakinggang talata. 10:00 ng gabi na ako nakauwi. Tulog na ang mag-iina ko pagdating ko. Nakakapagod ang biyahe, pero kinakaya ko pa rin. Mabuti na nga lamang at maraming pasahero dahil tuloy-tuloy ang kita. May panahon din kasi ang hanap buhay namin kapag bakasyon at walang mga estudyante, mahina ang kita. Iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa aking mag-iina. Silang nagbibigay sa akin ng lakas. Magpapahinga lamang ako ngayong gabi. Bukas magbabiyahe akong muli. At narito ang sagot. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 6. Isulat ang mahalagang pangyayari sa kwentong Tiya Patron, Bayani ng Haro, sa pahina bilang 11. Isulat ang tamang bantas at baybay ng mga salita. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tiya Patron, Bayani ng Haro. At narito naman ang rubric sa paggawa ng talata. Para naman sa pagsasanay bilang 7, punan ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Linggo-linggo ay pinagagawa kami ng aming guro ng tala-arawan. Dito ay naaalala ko ang mga pangyayari sa aking buhay sa loob ng isang linggo. Nilalagyan ko ito ng petsa upang hindi ko malimutan ang araw kung kailan ito nangyari. Tandaan, ang tala-arawan ay naglalaman ng mga karanasan ng isang tao. Maaari itong maging isang mahabang salaysay ng lahat ng nangyari sa buong buhay. Ang talambuhay naman ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Dito mo rin malalaman ang buhay ng isang tao mula pagkabata hanggang kamatayan. Ayan mga bata! Nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!